Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Mapagpalang araw po sa lahat. Muli sa akin pong pagbibigay ng isang kaalaman. Meron po kasing katanungan ang aking pasyente o dumudulog sa akin. Paunawa ko daw sa kanya kung ano ibig sabihin ng pagbabalik sa nakaraan. Po, yung nilagay ko dyan ng note. Tahakin ang daan pabalik. Po, doon po sa mga humihiling ng pagbabalik ng asawa o ng minamahal, ito po ay aking tugon po sa lahat. Lagi po nating isipin ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, Ama, ang Anak. Kaya po yung dati na bilang ako po isang divine healer, aking pong papaunawa sa lahat. Ang aking pong paggagamot ay tumutugma sa kautusan ng Diyos. Doon po ako nakabase. Hindi po dahil sa nabasa ko o aking ginagaya ang ibang magagamot. Hindi po. Bilang isang divine healer, ang aking gabay isang banal na espiritu. Kailangan ko pong ipaunawa ang salita na binigay sa atin ng Panginoon na Jesucristo nung siya'y buhay pa. Siya ngayon ay isang banal na espiritu na kumakatawan sa lahat. Yun pong ating alituntunin ng pagmamahal. Ibig sabihin po ng alituntunin, yan po yung rules, batas ng pagmamahal sa Diyos, no? Diyan po sa pag-ibig, yan po ang number one elemento ng binigay sa atin. Tayo po yung nakakalam na 4 elements po, hangin, tubig, lupa, apoy. Yan po yung 4 elements po na kumakatawan sa ating buong pagkatao, no? Meron po rin tayong isa pang mga elemento na hindi na po tinatala sa ating buhay. Ito yung elemento ng pag-ibig. Ang pag-ibig, pag wala sa ating buhay, magulo po ang mundo. Magulo po yan. Pag ang pag-ibig ay wala po tayong tinatawag na alituntunin o batas, magulo rin po ang ating buhay. So, lilinawin ko po sa pagpabalik ng asawa. Tahakin ang daan pabalik sa nakaraan. Ibig sabihin po nito, ating himay-himayin ang nakaraan para malaman natin kung saan tayo nagkamali. Hindi pwedeng ikaw lagi ang tama. Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Yan po ay partnership. Partnership po yan . Dalawa kayong nagmamahalan. Pag kayo pareho nagmataasan, pag kayo pareho na makwenta sa tama at mali na ginawa nyo sa inyong buhay, sa inyong bilang asawa, ako ang tama, ikaw ang mali. Hindi ka po Diyos para maghusga sa asawa mo. Dapat unawain mo. Yung pong ipaapat, yung tinatawag natin elemento ng pag-ibig, meron po yung kasunod na po. Akin na pong ihahayag sa inyo sa bilang ako po ay isang mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo at bilang isang magagamot sa spiritual. Yan pong pag-ibig, number 1 pong elemento yan sa ating buhay. Inulit ko po, pag may pag-ibig ka, meron kang pag-asa. Yan po natawag natin 3 P, no? Yan po, o 4 P's, no? Pag-ibig, pag-asa. Lagi po natin iisipin yan. Sa pag-ibig, kailangan lagi tayo may pag-asa. Hindi yung nagkaroon lang kayo ng problema, nag-away kayo, wala nang pag-asa. Tapos na, wala nang solusyon. Ganun po yun . Yan po. Pag-ibig, pag-asa. Pang-unawa. Yan po. Naiintindihan niyo po ako. Diyan po sa nagkakahiwalay. Pag-ibig, pag-asa. Pag hindi nagkaroon ng pag-asa, wala pong pang-unawa. Nagkahiwalay na wala ang pang-unawa. Kailangan kasama yan . Para pong chain yan, chain, no? Yung kadena, chain. Pag po yan ay nawala ang isa, putol. Pag-ibig,
pag-asa, pangunawa. Letter P, for peace na po. Sa ano po yung pinakahuling peace? For na P, for peace na po. For peace, kaya peace. Yung pong pananampalataya. Pag-ibig, pag-asa, pangunawa, pananampalataya. Yan po yan. Ang pag-ibig ay banal, ang pag-ibig ay bigay ng Diyos sa bawat isa. At natanda po natin 4 na elemento na yan. Doon po sa pagbabalik ng asawa, nadami ko pong pasyenteng ganyan. Bakit nagkahiwalay? Kasi may mangkukulang. Bakit nagkahiwalay? Kasi may gumagawa. Nagpapa-orasyon. Nagpapabalik, tas may orasyon. Nakaharap ang picture ng mag-asawa sa isang altar. Meron po na malapit sa mga mangkukulang. Gagawin nila paghihiwalayin, lalo mga nanay dyan, mga sister, mga magulang na ayaw kaya manugang, ano ba tawag sa ganyan. Yung asawa, ng kanyang anak hindi niya type, kaya gagawin niya, magpapakulam siya, magpapaorasyon, kasi daw yung anak niya sunod-sunod sa asawa. Yan, mga brother and sister, bilang ako sa magagamot. Na-encounter ko po yung mga ganyan. Magulang ng lalaki, magulang ng babae, ayaw sa asawa ng kanilang anak, magpapaorasyon, gusto paghiwalayin. So makakatugma sila ng tao, yung mangkukulam, paghihiwalay yung mag-asawa, gugulihin. So ganyan po yung senaryo ng ating pagmamahal sa pamilya, sa pag-ibig, Kaya po, unawain po natin ito. Aking sinasabi kung bakit ang isang manggagamot ay merong tungkulin sa ganitong bagay. Ayaw ng asawa mo sa biyanan niya. May mga ganyang klase po tayong ginagamot. Yung biyanan niya ay sa asawa ng anak niya. Papunta kayo mangkukulam, paghihiwalay, itong picture, ito pangalan, ito hindi, so on and so on. Okay? Huwag lang po kayo matatapat sa akin. Huwag lang po talaga matatapat. Anyway, ang aking pong paggagamot ay may kasama pong pag-aaral. Hindi po basta-basta gamot lang ng gamot na walang aral. Kailangan alamin ng isang doktor ang kanyang pasyente. Kailangan interviewin natin yan. Bago natin gamutin. Kasi sa bawat interview, doon mo malalaman kung bakit may problema at may masamang espiritong sumasanib sa katawan ng bawat isa. Take note po yan, pagsanib na po tayo sa pagsanib na. Pero ang topic po natin, pag-ibig na po. Alituntunin ng pagmamahal. Batas ng pagmamahal. Yung batas po ng pagmamahal, hindi po tao ang nagbibigay. Diyos po yan. Hindi po yan basta nasa barangay, papunta tayo sa pulis, papablatter, ito po ay batas ng Diyos. Alituntunin ng Diyos sa pag-ibig. Maaaring matakasan mo ang batas ng tao, pero ang batas ng Diyos kahit kailan ay hindi mo pwedeng takasan yan. Dadaanan mo po yan sa buhay mo. Inulit ko po. Alituntunin ng pagmamahal, yan po, maalala natin ang 2 utos ng Diyos. Yan po Hindi po ako nagbibiro bilang isang manggagamot. Manggagamot pa si Tuwain, di ba? Si Tuwain Healer, manggagamot pa itong? Opo, manggagamot po ako. Huwag po kayo mag-alinlangan. Kasi ang batas ng Diyos po ang aking pinatutupad. Yung pumbayad, tulong niyo po yung sa akin kasi po kumakain po kami araw-araw. May pamilya rin po ako. Sana huwag masyado pong piloso po, mga kapatid. So, batas ng Diyos, ang alituntunin ng Diyos ating ipapaunawa sa pag-ibig. Ang batas ng Diyos sa pag-ibig, siya nagbigay niyan. Elemento ng pag-ibig. Banal, nabigay ng Diyos. Na lagi natin inaasar na sana may magmahal sa akin.
Sana may dumating sa buhay ko mahalin ako. Pero may iba po, hindi natututong magmahal. Mahal nila sarili nila. Meron pong ganun. Nasa community po tayo, sana po maunawaan po natin ang aking sinasabi bilang isang manggagamot. Ito po tulong ko sa lahat makaunawa kung bakit tayo dumudulog sa mga spiritual healer. Hindi para po tayo magpakulam. Kailangan po natin paunawa po sa mga dumudulog sa gamotang espiritual. Hindi lahat ng manggagamot ay magkukulam. Pero meron pong manggagamot na magkukulam. Depende po yan kung paano ginagawa ang kanyang tungkulin sa panggagamot. Po, maunawain po natin yan. Ang pag-ibig ay pinapaalala sa atin ang dalawang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso at kaluluwa, pag-iisip at lakas, at mahalin mo na gaya ng iyong sarili. Tama po ba ako? Mahalin mo ang Diyos at ang pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa nang hinggit pa sa iyong sarili. So, pag mahal mo ang sarili, hindi ka makapalakit ng iyong kapwa. Kasi anong masasaktan ang kapwa ito? Kaya po, natutunan po tayo sa dalawang utos na yan. Yung alituntunin ng Diyos ay batas. Ang pag-ibig ay isang batas na may sinusunod. Kahit ginawa mo na ang tamang pinaka-the best mo, nakakaroon ka pa rin ng, kahit ginawa mo na yung mabuting-mabuti sa buhay mo, sa pag-ibig mo, sa kapwa mo, sa tao, pero meron pa rin nangyayaring masama sa iyo. Ito po, parang hindi niyo po maisip ng mga bagay. Tama naman ginawa ko kay Pedro, kay Perla, sino man yan. Binibigyan ko ng bagay na araw-araw, tumutulong ako, pero ba't ka nang ginantay sa akin? Po, yung mga karaming tanong, mga sinasabi ng aking pasyente. Mabait naman po ako sa kanya, ba't ako sinaktan? Po. Ito na po ang aking paliwanag yan bilang isang manggagamot. Tayo po yun sa komunidad, nasa community, nasa ang ating pagsubok ay nasa community. Diyan na po mapapaunawa, meron tinakda na tamang panahon ang Diyos para sa atin. Lalo na mga namatayan, nawala ng pamilya, lalo na gumuhong lupa, natabunan ng pamilya. Hindi mo naman po natin inaasahan yan. Sasabihin ng tao, bakit mo sa akin ginawa to, Lord? Panginoon, bakit mo nalisan sa buhay ko ang aking nanay, pamilya, anak, no? May takda ang panahon. May tinakda ang Diyos sa tamang panahon. Tama po ba? Kaya po ang pagkalungkot ay hindi po kailangan magtagal. Dahil pagkakaroon ng depression, kailangan iwaksi ng lahat ay mayroong tinakda. Kaya nga po yung tinakda na yun, hindi natin alam kung kailan yun. Kaya nga po, dapat lagi po tayong handa. Paano tayo laging handa? Matuto po tayong manalangin araw-araw ng ating buhay. Kailangan meron tayong debosyon, pag-alala sa Diyos na tayo ay kanyang anak. At ating tungkulin, gampanan sa Diyos ay kailangan natin matutunan ng tama. Kinukulang ba o kinukulang ka? Ngayon sa pag-ibig, tahakin ang daan pabalik para maunawaan po natin kung saan tayo nagkukulang. Mapagpalang araw po sa lahat. Tuwaing Divine po ang iyong lehitimong manggagamot sa kulang, barang at sanib. Kami po iyong matatagpuan dito po sa Tinville Residences, Mataas na Bayan, Lemery, Batangas. Salamat po.